10 mabisang halamang gamot para sa iba't ibang sakit. Halamang gamot ang nakasanayang inumin ng mga Pilipino bilang lunas sa iba't ibang karamdaman. Maliban sa ito ay mura at makikita lang sa bakuran, ay wala itong kemikal na maaaring magdulot ng side effect sa ating katawan. Narito nga ang ilang halamang gamot na epektibong panlaban at lunas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Number 10. Bawang. Hindi lamang nagpapasarap ng pagkain. Ang bawang ay isa ring halamang gamot na nakakagamot ng iba't ibang sakit. Ayon sa pag-aaral, ang bawang ay mabisang panlaban sa mga bakterya gaya ng Salmonella at E. coli. Ito rin ay tinuturing na gamot sa multi-drug resistant tuberculosis. Mabisa rin itong panlaban sa sipon, sinus, congestion, at diarrhea. May mga pag-aaral ring nagsasabing ang regular na pagkain nito ay nakakababa ng blood pressure. Para gamitin ito bilang halamang gamot, ay kumain ng 1 o 2 butil nito araw-araw. Number 9. Honey. Mula pa noong panahon, ang honey ay ginagamit na bilang panglunas sa mga sugat, pang-iwas sa mga impeksyon. Sa isang 2016 study, ay natuklasan ding mabisa itong panggamot sa mga chronic wounds, burns, ulcers, bedsore, at skin grafts. Ayon naman sa isang 2011 study, ang honey ay kayang pigilin ang pagdami ng 60 kinds na bakterya dahil sa taglay nitong antibacterial properties. Ginagamot naman nito ang mga sugat sa pamamagitan ng paglalagay ng protective coating laban sa mga bakterya. Maliban nga sa mabilis na pagpapagaling sa mga sugat, ay mabisa din itong gamot sa sore throat, gastric ulcers, digestive disorders, ubo at skin problems gaya ng acne. Dapat tandaan na hindi ligtas na ibigay ang honey sa mga sanggol na 1 gulang pababa dahil sa hindi pakaya ng kanilang murang tiyan ang mga bakteryang taglay ng honey na maaaring makasama sa kanila. Para gamitin bilang halamang gamot, ay maaari itong inumin o kaya naman ay ihalo sa tsaa o pagkain. Para na magamot ang sugat, ay maaari itong i-apply ng diretsyo sa apektadong parte ng katawan. Number 8. Luya. Ang luya ay isa ding mabisang halamang gamot sa mga sakit. Ito ay tinuturing ng scientific community bilang isang natural na antibiotic. Isang 2017 study ang nagpakita at nagpatunay ng kakayahan ng luya na labanan ang maraming strains ng bakterya. May mga pag-aaral ring sinasagawa para mapatunayan ang effectivity nito sa pagbibigay lunas sa seasickness, nausea, upset stomach, at pagbababa ng blood sugar levels. Ang luya ay mabisang panlunas rin sa sintomas ng sipon at trangkaso. Para gamitin bilang halamang gamot, ay magpakulo ng pinitpit na luya sa 2 tasang tubig at inumin araw-araw. Number 7. Oregano. Isa pang halamang gamot na pinaniniwalaang gamot sa ubo ng matatanda. Ang oregano ay may taglay na anti-inflammatory properties at isa ring antioxidant. May iba namang nagsasabi na ang oregano ay nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Bagamat hindi pa napapatunayan ang mga ito, may ilang pag-aaral namang nagsasabing ang oregano daw ay mabisang uri ng natural na antibiotics, lalo na kung ito ay ginagawang oil. Maliban sa oil form, ang oregano ay maaaring gamitin bilang halamang gamot sa pamamagitan ng pag-inom ng katas mula sa pinigang dahon nito na inalos sa maligamgam na tubig. Number 6. Catnip. Ang catnip ay isa ring halamang gamot na makikita lamang sa ating bakuran. Pinaniniwalaang nakakagamot ito ng sirang tiyan,
nakakatanggal ng anxiety at tensyon. Para gamitin bilang halamang gamot, ay magpakulo ng 4 o 5 dahon nito sa isang tasang tubig. Salain at inumin ng 1 o 2 beses sa isang araw. Number 5. Ginseng. Ang ginseng naman ay halamang gamot na nakakapawala ng mental at physical fatigue. Nalulunasan rin nito ang lala ng sipon at pinaniniwala ang nakakatulong sa mga lalaking mayroong erectile dysfunction. Para gamitin bilang halamang gamot, ay magpakulo ng 1 teaspoon na pinatuyong ugat nito sa isang tasang tubig sa loob ng 10 minuto. Salain at inumin ng 1 hanggang 2 tasa kada araw. Number 4. Tanglad. Ang tanglad ay lemongrass ay isang mabangong damo na ginagamit rin bilang pagtanggal ng lansa o amoy ng pagkain. Pinaniniwalaan ring isa itong mabisang halamang gamot sa iba't ibang karamdaman gaya ng sumusunod, pagtatae, pananakit ng ngipin, hirap sa pag-ihi, pananakit ng sikmura, pananakit ng likod, rayuma, alta presyon at sakit ng ulo. Para gamiting halamang gamot, ay magpakulo ng dahon o ugat nito at inumin. Number 3. Bayabas. Ang bayabas ay hindi lamang masarap na prutas na paborito ng maraming Pilipino. Isa rin itong mabisang halamang gamot lalo na sa mga kati at sugat sa katawan. Ang pinakulong dahon ng bayabas ay pinaniniwalaang mabisang gamot sa sugat na dulot ng tuli at panganganak. Gamot din daw ito sa ulcer, rayuma, mamagang gilagid, pagtatae at hirap sa pagdumi. Number 3. Kalamansi. Isa pang masustansyang prutas at pampalasa sa pagkain na halamang gamot rin ay ang kalamansi. Ang juice nito ay pinaniniwalaang nakakagamot ng ubo, sipon, alta presyon at pati sa tagyawat at patpangitim ng balat. Pigain lang ang katasang prutas nito at ihalo sa tubig at inumin. Number 1. Guyabano. Ang guyabano ay isang prutas na paborito ng mga Pilipino. Maliban sa masarap na nutrients, ang taglay ng prutas nito ay mabisa rin itong halamang gamot sa iba't ibang sakit. Mabisa ito umanong gamot sa pagtatae, pamamanas ng paa, eksema, rayuma at sipon. May mga pag-aaral ring nagsasabi na mabisa ang katas ng bunga nito sa pagpigil ng pagkalat ng kanser sa katawan. Ilan lamang ito sa mga halamang gamot na matatagpuan dito sa Pilipinas. Marami pang ibang halaman ang nasa paligid natin na mabisa at maaaring sagot na sa karamdamang matagal na nating niinda. Tandaan, kung nakakaramdam ng sakit, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor